magsimula sa ating pagbabasa ng Bible. Amen. Yan. Salamat sa Diyos at magandang umaga sa ating lahat. At habang naghihintay sa ating mga kapatiran, tayo ay magbasa ng Bible, pero bago yun, tayo ay mawit muna ng papuri sa Diyos na buhay. Hindi ng Diyos. Uwitan natin sa Diyos. Pusong dalisay. Hallelujah, hallelujah.
Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Ang dalangin namin sa Lord ay patuloy mo kami bigyan ng pusong dalisay na patuloy na sa iyo nakikinig. Sa iyo, Panginoon, ay nananampalataya. Sa iyo ay nakikipag-isa, Panginoon. Dahil yun ang dapat mangyari, Panginoon, sa aming buhay habang kami naghihintay sa muli mong pagbabalik na malampasan namin, Panginoon, sa pamamagitan ng pusong ibigay mo sa amin ang lahat ng mga suliranin, ang lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga trials, Panginoon, sa aming buhay na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, at alam namin, Panginoon, sa iyong mga salita na aming mapapakinggan sa umagang ito, Panginoon. Patututunan namin, Panginoon, lahat ng bahagi na dapat namin gawin. Sa iyo, Panginoon, habang kami naghihintay sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Salamat, patuloy po sa ng aming isip at puso sa iyong banal na salita, iyong banal na Espiritu. Ama, sa pangalan ni Jesus ay patuloy mong pakipusanin sa amin, Panginoon, upang nagsagalo lahat ng bagay na ayon sa iyong kalooban ay magawa namin, Panginoon, sa aming buhay. Purihin ka, gabayan mo kami, pagpalayo mo lahat ng tao, Panginoon. Kabutin ang tinig na ito, maging sa lahat ng aming mga kapatiran na iaadya ang nilang mga pangyapak sa lugar na ito, mag-isa sa aming pag-aaral at pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Purihin ka, pagpalayo mo rin ang mga tao na sa palibot ng church na ito, Panginoon. Gabayan mo sila at patuloy na ingatan ang kanilang buksang bahayan, lalo na sa mga tao magbibigay pahintulot pakinggan ang iyong banal na salita. Hindi lang yun na maisagawa din ito sa kanilang buhay upang pagdating ng araw makasama namin sila sa buhay na walang hanggan. Purihin ka, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lakuhan natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. And habang tayo naghihintay sa ating mga kapatiran, tayo muna ay magbabasa ng banal na kasulatan sa aklat ng unang Korinto, chapter 4. Ang mga apostol ni Kristo. Yan. Ayaw, naglolo ko yung aking apps. Brother Nero, pera maling sa'yo. Ayaw. Ayaw malipat siya ng books. Kasi nasulat sa Bible. 1 Corinthians chapter 4. Yan. Mga apostol ni Kristo. Yan yung pamagat. Ayaw gumana ng aking tablet. Matanda na yung aking tablet. Napapagod na. Yan. Ayaw talaga. Mga apostol ni Kristo sa ating pagbabasa ng Bible sa aklat ng unang Korinto chapter 4. Mga apostol ni Kristo sa Ephesians ako, Galatians. Yun, malapit na. 1 Corinthians 4. Nasa swipe siya, ayaw lang siya gumana sa alipat. Yan, mga apostol ni Kristo. Yan, okay. 1 Corinthians chapter 4, verses 1 to 21. Chapter 4, verse 1. Yan. Mga apostol ni Kristo, ang pamagat. Pareho ba sa Bible? Buklat tayo ng kanya-kanyang Bible para sabay-sabay natin siyang mabasa na magkakapareho para alam natin kung ano yung ating binabasa. Hallelujah, purihin ng Diyos. Sabi rito, 1 Corinthians chapter 4, verse 1. Mga apostol ni Kristo, dapat ninyong kilalanin, mayroon ba siyang ilang pamagat ba siya sa chapter 4? Isa lang, ilang mga apostol ni Kristo. Dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Una,
Paalala lang natin uli, itong aklat na ito ay sinulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Corinto. At nagsasalita rito si Pablo. Sabi niya, dapat ninyong alalahanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Dapat sila ay kilalanin na mga katiwala ng hiwaga ng Diyos. Sila Pablo na nangangaral ng mabuting balita ang mga apostol. Ang katiwala ay kailangan maging tapat. Kaya sa mga nais maglingkod sa Diyos, sa mga katiwala ng Diyos. Yan, sabi rito, ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Kaya dapat tayo, mga katiwala ng Diyos. Kasi tayo yung tinutukoy dito na tayo yung mga katiwala ng hiwaga ng Diyos. Kaya dapat ninyong kilalanin, sabi sa na kami mga lingkod. Tayo kasi lahat ay mga lingkod ng Diyos. Tandaan natin yan. Tayo mga Kristiyano na tagasunod ni Kristo. Kami mga lingkod ni Kristo. Pero sa kanyang pagsulat nito, sinasabihan niya yung mga taga-Corinto na dapat sa kanila ay sila Pablo ay katiwala ng Diyos. Dapat kilalanin sila ng mga taga-Corinto na katiwala ng Diyos. Sa kabuuan, sa atin naman tayo. Yan, dapat na isipin natin sa buhay natin na tayo yung malingkod ng Diyos ay katiwala ni Kristo. At hindi lang yun, ang katiwala, sabi rin, ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Yan, sabi ni Pablo, ang katiwala ay dapat magiging tapat sa kanyang Panginoon. Kaya tayo, mga Kristiyano, dapat tayo sa ating Panginoon. Wala ka naman sa akin kung ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hubungan ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. Sa kanya, paano wala na kung ano man ang sinasabi sa kanya ng mga tao, negatibo man ito o yung mga bagay na yun, sa mga ikasisira niya, at kahit siya man ay hindi humahatol din sa kanyang sarili. Kahit na walang umuusig sa aking budhi, subalit hindi iyong katibayan na ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang umahatol sa akin. At nahayaan niya lang, hindi naman sinasabi niyang wala siyang kasalanan. Kundi, mga pare-pareho tayo mga tao, sabi niya, pero ang Diyos ang siyang mahatol sa akin. Ganoon din naman sa atin. Tandaan natin, huwag tayong maghalik sa mga taong mahatol sa atin. At huwag din natin gawing dahilan yun para tayo manghina. Sabi rito. At bagkus, oo tama, tao tayo, nagkakamali rin kung minsan, iubahin natin sa Panginoon yung panghusga para sa atin. Ipagkapadala natin sa Panginoon, hayaan natin ang Diyos na nakakasaliksik ng ating mga isip at puso. Ang siyang humatol sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Kaya huwag kayong hahatol ng wala pa sa panahon, sabi niya sa mga taga-Corinto. Huwag kayong hahatol. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon kasi ang Diyos ang hahatol sa atin. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panong iyong bawat isa ay bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Yan, kasi ang Diyos lang talaga ang karapat dapat humatol o magbigay ng gantimpala o manghusga sa bawat isa sa atin. Kaya ipaubayan natin sa Diyos sa atin, sa kapwa, sa ating sarili, sa ating kapwa-tao. Wala tayong karapatang humatol. Kasi una, hindi naman natin nakikita at nababasa ang nilalaman ng isip at puso nila. Yung mga ginagawa ng bawat isa sa atin, hindi naman natin talaga nababantayan. Ako minsan may naririnig lang tayo, pero totoo hindi natin nakikita. Kaya labas na tayo sa paghatol, wala tayong kapangyarihan para doon. Bagkus, ang may kakayahan ng humatol sa atin, yung hukom, yung manlilikha na gumawa ng ating mga buhay, nagbigay ng ating buhay, at walang iba, kundi ang Diyos yun. Kaya dapat talaga, hindi tayo naghahatulan sa isa't isa. Mga kapatid, kami ni Apollos, ang ginamit kong halimbawa para sa inyong kapakinabangan, upang matutunan ninyo ang kahulugan ng kasabihang sumunod kayo sa patakaran. Huwag ninyong ipagmamalaki ang isang tao kung hahamakin lamang ninyo ang iba. Ibig sabihin, huwag na tayo magkakangi, huwag na natin ay kumpara yung iba sa iba. Yan. Dapat pantay ang pagtingin natin. Paano? Kagaya ni Pablo, silang dalawa na lang ni Apollos ang ginagawa ng ilustrasyon. Kasi silang dalawa may ibang katangian, yung mga taong na sa tagasunod ni Kristo sa pamamagitan ng buhay nila ay may kanya-kanyang pinipili rin sa kanilang dalawa. Halimbawa lang, o kaya ng mga apostol. O dapat huwag kayo tumingin sa kanila. Huwag sila tumingin kala Pablo. Dapat sa Diyos na nagbigay ng buhay kala Pablo at Apollos.
ganun din sa ating mga buhay ngayon. Paano kayo nakakahigit sa iba? Ay, huwag tayo magtatangi, huwag tayo mamimili. Ibig sabihin doon, pantay lang dapat ang tingin natin sa isa't isa. Paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo pinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Kasi lahat ng bagay na meron sa atin ay sa Diyos. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Maging sa kapwa mo, sa ating sarili, lahat ng meron siya at tayo ay Diyos lang ang nagkaloob at dapat malinaw na naiisip natin yun. Kaya hindi natin pwedeng ikumpara tayo sa iba, ikumpara sila sa atin, ikumpara siya sa kanila. Dahil lahat ng meron tayong lahat ay ibinigay lamang ng Diyos. Amen? At dapat na ginagamit natin lahat ng bagay ngayon para sa Diyos. Kayo pala ay nasisihan na mayayaman na pala kayo. Kayo pala ay naghahali na kahit hindi kami tumulong sa inyo. Sana nga'y naging hari na kayo upang kami man ay maghari rin kasama ninyo. Kasi nagmamalaki yung mga tao ng talahon at namamalit ng iba, hinuhusgahan sila, kaya yun yung nangyayari nun. Kaya sinasabi ni Pablo, kayo pala ay nasisiyahan na, mayayaman na pala kayo pala ay naghahari na kahit hindi pa kami tumulong sa inyo. Alam niyo na pala yung tapat pali. O mabubuhay naman pala kayo. Alam niyo na siguro pupuntang langit. Sana ngayon naging hari na kayo upang kami man ay maghari din kasama ninyo. Sa palagay ko, para sa kanya, kasi parang ayaw siya pakinggan ng mga tao noon. May nakikinig, may hindi nagkakaisa, may nagtatangi. Pero dapat sa isang, ang bawat tao sa panahon nila dapat, kaya nga tinuturuan ni Pablo sa kaisipan ni Kristo, dapat isa-isa lang yung kanilang kaisipan lang kay Kristo. Ganon din tayo. Dapat wala tayong pagkakaiba sa ating iniisip at nararamdaman. Dapat doon nasa sa isang kaisipan at nararamdaman tayo sa Diyos ng dapat. Kaya sabi niya naman dito sa 9, sa palagay ko kami mga apostol ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao. Sila yung pinakakawawa, sabi niya. Ang katulad namin ay mga tao na hatulan ng kamatayan. Isang panoorin para sa sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Tama naman. Kasi sila, Pablo, ginagawa ang lahat ng kanilang tungkulin ng walang kapalit sa totoo lang. Yung mga taong mahamak sa kanila, pinananalangin nila yun. Parang kami, mga pastor, lingkod ng Diyos. Sa totoo lang, maraming mga umuusig sa amin. Kung minsan, mga miyembro ng church. Kung minsan, mga kapwa-tao. Parang sila Pablo din noon. At sa kabilang banda, kahit ganoon, pinapanalangin pa rin natin yung bawat isa at sa abot ng ating makakaya, kung may pangangailangan, tinutulungan natin sila. Ganon din yung buhay nila Pablo. At kaya nasabi niya, sa palagay ko kami mga apostol ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sila, pinakakawawa. Ang katulad namin ay mga tao na hatulan ng kamatayan sa panoorin para sa sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo kasi wala silang ibang ginagawa kundi sumunod sa utos ni Kristo, sa turo ni Kristo, sa pamantayan ni Kristo, sa katuwiran ni Kristo, sa kabanalan ni Kristo. Kayo may marurulong dahil kay Kristo, may hina kami. Kayo na may malalakas, hinahamak kami, kayo na may pinaparangalan. Kaya kasi tinuturo nila yung mga dapat gawin, natututunan ng mga tinuturuan nila, at sila naman ay nagiging epektibo. Kaya yun, sa kabilang banda, nakakatulong sila Pablo sa mga taga-Corinto, sa mga iglesia doon, lumalawak sila sa kaalaman. At sila Pablo naman, lumalawak sa kaalaman yung mga taga-Corinto, mga iglesia noon, sila Pablo naman, mas lalong hinahamak ng panahon. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom na uhaw at halos ubad. Kami pinahihirapan at walang matirhan. Nagpapakahirap kami at nagbabalag ng buto para kumita ng ikabubuhay. Idinadalangin namin ang mga lumalangit sa amin. Kapag kami inuusig, tinitiis namin iyon. Malumanay kami sumasagot sa mga naninira sa amin kasi sila yung huwarang dapat eh. Yung mga apostol, yung mga lingkod, sila yung unang gagawa ng lahat ng kanilang pinangangaral. Kami mga pastor din. Sa aming mga pinangangaral, dapat kami ang unang gumagawa. Paano namin ituturo yung pagiging matatag kung hindi kami matatag? Tama, paano ituturo yung kabanalan kung hindi kami namumuhay ng may kabanalan? Paano namin tuturo yung pagiging matapat kung hindi kami tapat? Paano namin tuturo yung pananampalataya kung wala kaming pananampalataya? Paano namin ituturo yung pagtitiis kung hindi kami nagtitiis sa aming mga nararanasan? Paano namin ituturo ang kaisipan ng Kristo kung hindi namin namumuhay ang kaisipan ng Kristo? Ganun po yun. Nagpapakahirap kami at nagbabalat ng buto.
para kumita ng ikabubuhay. Dinadalangin namin ang mga lumalayo sa amin. Yung sinasabi natin kanina. Kapag inuusig, tinitiis din namin. Iyon. Kahit na may umuusig sa kanila, gusto nilang magalit, hindi nilang magawang magalit kasi hindi pwede. Tinitiis na lang nila. Malumanay kaming sumasagot sa mga naninira sa amin. Kahit may nagagalit, hindi sila pwedeng magalit kasi sila ngay huwaran eh. Sila ngay dapat gayahin. Ganon din kami. Hanggang ngayon kami parang maruming basahan, pinakahamak sa lahat ng tao sa mundo. Kasi sa totoo lang, kaming mga lingkod ng Diyos o sila Pablo ng panahon, pilit nilang pinapanalangin sa Diyos yung ikabubuti ng bawat miyembro ng panahon. Yung mga taga-Korinto sa lahat na makaiwas sa lahat ng mga suliranin sa buhay, makalagpas sa problema, mapaglabanan ng mga pagsubok, mapagpala, bumalik sa sakit at karamdaman. Lahat ng iyon, dinadalangin nila Pablo. Sa kabilang banda, nakakalimutan na nila ang kanilang sarili. Sila yung nakakaranas ng mga bagay na kahirapan dahil sa kanilang paglilingkod sa Diyos at sa iba. Ganon din kaming mga pastor na mga naglilingkod sa Diyos. Lahat ng bagay, iniisip namin ang kabutihan ng Diyos at kabutihan ng bawat kapwa namin, na lalo na yung mga sakop ng aming pamamahala mula sa pagtitiwala ng Diyos sa kongregasyon ito, halimbawa. Yan, wala kaming ibang nais kundi lumago ang kaisipan nyo tungo sa tulong ni Kristo at gagawin namin lahat para doon. Bagay na sa ginagawa namin yun, nakakalimutan namin yung aming mga sarili at hindi namin napapriority yung aming mga personal na buhay kasi para masigit namin matutukan yung pagtuturo para sa inyo. Kaya yun yung nangyayari. Kaya sabi niya, kami ang pinakahamak sa totoo lang. Lahat ng bagay ginagawa namin para sa ikabubuti ng bawat tao o bawat miyembro. Lahat ng bagay ginagawa nila para maituro yung salita ng Diyos. At kapalit man ito, yung kanilang sariling, yung personal nilang buhay na patuloy na nakakaranas ng mga pag-uusig, pagsubok sa buhay. Ito'y sinusulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang minamahal kong mga anak. Kahit magkaroon pa kayo ng 10,000 tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, isa lamang ang inyong Ama, sapagkat kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng magandang balita kay pinangangaral ko sa inyo. Kasi magmamalaki yung iba, yung mga natuturuan na nila. Sila na yung magaling. Sila na yung tama. Kinukumpara na nila yung buhay nila kala Pablo. Ganun ang nangyayari ng panahon na yun. Kaya sabi ni Pablo, kahit pagbalik-balik ka rin nyo ang sistema ng daigdig, isa kayo sa mga naturuan namin na yung pananampalataya nila at karunungan sa salita ng Diyos ay galing kala Pablo, kanila nagmula. Kaya isinasama ko sa inyo, tularan ninyo ako. Kaya sabi niya, sa mga bagay na yan, nakiusap siya, tularan ninyo siya. Tularan si Pablo sa kanyang buhay pagiging Kristiyano, marunong magtiis, tapat sa Diyos, matatag, pantay sa lahat ng pagkakataon, dumadamay sa iba, sinisikap ang lahat ng bagay na dapat gawin. Alam ang dapat gawin ng isang Kristiyano. Yan, kagaya ni Jesus. Kaya si Jesus dumating para maging-isa tayo sa Kanya, para mabuhay tayo sa buhay niya. Kaya ganun din si Pablo. Nabuhay si Pablo sa buhay ni Kristo. Natutong magtiis, nangaral at nagturo ng mabuting balita, minahal yung kapwa. Biruin mo, si Pablo maganda yung katungkulan niya pero hindi niya inisip yun. Sinunod niya. Nasundin si Kristo kahit kapalit pa rin yung buhay niya. Siya na inuusig. Pero hindi naman dapat kasi maganda nga yung katungkulan niya nung hindi pa siya Christian. Dahil naging Christian siya, naging tagasunod siya ni Kristo, hindi na naging maganda ang buhay niya dahil sa pagsunod niya kay Kristo. At tiniis niya yun sa kanyang buhay. Kaya sinasama ko sa inyong tularan ninyo ako. Tularan natin siya. Tularan natin si Jesus. Hindi si Jesus si Pablo, pero kasi ginagawa ni Pablo, yun yung ginawa ni Jesus. Tinularan lang ni Pablo si Jesus kasi nakipag-isa si Pablo kay Jesus. At si Jesus naman nakipag-isa sa kanya. Ganun din tayo. Kagaya ng ginawa ni Pablo, dapat tularan din natin siya na mga tao na nakipag-isa kay Kristo. Yan. Dahil dito, pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal na tapat na anak sa Panginoon. Paalalahanan niya kayo tungkol sa mga prinsipyo ko sa buhay sa pagsunod kay Kristo Jesus. Ang prinsipyong ring iyan ang ituturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako.
yung prinsipyo ni Kristo na dapat yun ang ating tinutularan. Yung prinsipyo ni Pablo ay walang iba kundi yung prinsipyo ni Kristo ang kanyang pinapamuhay na dapat maging prinsipyo din natin. Na dapat si Kristo ang ating modelo at dapat sinusundan ng ating lakbayin sa mundong ito. Nagmamalaki ang ilan sa inyo dahil ang akala nila hindi na ako pupunta riyan kasi marunong na yung iba, natuturuan nila, natutunan ng magyabang, magmalaki. Minsan ganun tayo kapag nag-aaral, nagiging marunong na tayo. Lalo pag nabasa na tayo ng Bible at naipaliwanag na sa atin yung iba. Minsan, alam na natin yung katotohanan, kaya minsan nababaluktot na natin, marami na tayong dahilan. Hindi na tayo marunong sumunod. Kung hindi, sinasalungat pa nga natin dahil may alam na tayo, nagiging access tuloy yung karunungan, mas lalong mabuhay yung pride na nasa atin. Dapat hindi ganoon. Manatili tayo magpakumbaba kagaya ni Kristo. Ngunit kung luluubin ng Panginoon, ako'y pupunta riyan sa lalong madaling panahon, titingnan ko kung anong kapangyarihan ang pinagmamalaki ng mga iyan. At hindi lamang ang kanilang sinasabi sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita kundi sa kapangyarihan. Ano bang gusto ninyo? Pupunta ba akong may dalang pagalo o taglay? Hindi ko alam pag-ibig at kahinahunan. Kasi yung mga time na ngayon, yung iba nagmamalaki na. May mga alam na, marunong na. Kaya pinabaliwala na nila yung si Pablo na kanilang leader. Hindi na sila sumusunod. Ngayon kasi kapag hindi tayo sumusunod sa ating mga leader na binigay ng Diyos, parang hindi na rin tayo sumusunod sa Diyos. Kasi binigyan tayo ng mga leader para sundin natin, para maging gabay, para sa maturuan tayo ng tama sa pagkakilala kay Kristo. Kaya yun yung istorya ng buhay nila. Mahaba ito, kaso siyempre, hindi naman natin matalakay lahat dahil maiksi lang ang ating oras. Pero ganun pa man, kagaya ni Pablo na naglingkod sa Diyos talaga, dapat tularan natin siya. Kasi wala naman siyang ibang ginagawa. Kundi ginawa din ni Kristo. Kaya, nung siya'y nandirito sa mundo, nagtiis, nagturo, nangaral ng mabuting balita, nagmalasakit sa iba, nagmahal sa kapwa, sumunod sa Ama, na makapangyarihan sa lahat. Ganon din tayo. Ganon din si Pablo. Ginawa niya ang lahat, pinamuhay niya yung buhay ni Kristo, at sumunod siya sa tinig ni Kristo, kasi nagpakilala sa kanya si Kristo. Sino ka, Panginoon? Ako si Jesus na yung inusig. Ngayon, kilala niya na si Kristo. At wala na yung nakilala niya si Kristo, pinakinggan niya yung tinig ni Kristo. Ayan. At pinamuhay niya ito sa kanyang buhay. Hindi niya lang pinakinggan, pinamuhay niya pa. Kaya tayo sa buhay natin, yung ating mga natututunan, pinag-aaralan, huwag lang natin pakinggan, kundi ipamuhay pa natin. Kaya dapat lumalago tayo. Tanda natin, sabi ng John 15, tinatanggal ko ang sangang di naman munga. John 15. John chapter 15. Tama ba? Tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So, ibig sabihin, kapag tayo Kristiyano hindi nagbubunga, tatanggalin tayo. Naalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Pero, at kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga. Pero pag lalo tayo nagbubunga, lalo tayo inaalagaan, pinapahalagahan ng Diyos. At lalo tayo tinitrain, tinuturuan. Kaya nakalagay dyan, at kanya naman pinuputulan. Ibig sabihin pinuputulan, itinitrain. Kaya kung minsan nakakaranas tayo ng mga pagsubok, para mas lalo tayo tumibay sa Santiago yung mga pagsubok, nagiging dahilan niya para tayo matuto. Kaya inaalagaan tayo ng Diyos. Ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa, parang lumago pa. Ibig sabihin, pinapalawak niya pa yung kaalaman sa pamamagitan ng mga buhay na experience niya sa paglilingkod niya sa Diyos para mas lalo siya tumibay at maging epektibong Kristiyano. Pero kapag hindi ka nagbubunga, hindi mo sinasabuhay ang salita ng Diyos, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga.
Yan. Kaya sabi sa 3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Kaya tandaan natin, bilang Kristiyano dapat manatili tayo kay Kristo. Kasi kung hindi tayo mananatili kay Kristo, hindi siya mananatili sa atin. Hindi magbubunga ang sangang hindi mananatili sa puno. Tandaan natin yan. Pag tayo humiwalay sa puno, hindi tayo magbubunga. Pag tayo humiwalay kay Kristo, hindi tayo magtatagumpay. O walang pwede magtagumpay gamit ang kanyang sarili, mabibigo siya. Gayon naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang bawat nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itatapon, gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinatapon, inahagis sa apoy at sinusunog. Yun. Kaya pag hindi tayo nanatili kay Kristo, susunugin tayo sa impyerno. Yun ang ibig sabihin nun. Yun lang yung pinakamababaw na kapaliwanagan dyan. Kaya si Pablo bilang apostol ni Kristo, pinipilit niyang gawin yung kanyang tungkulin. Pinipilit niyang ituro si Kristo sa mga taga-Corinto. Noong panahon na yun, sa lahat ng lugar na pupuntahan niya, ituturo niya si Kristo. Kami rin naman mga lingkod ng Diyos na pinili niya para pangunahan ang bawat kongregasyon meron tayo. Sinisikap namin sa abot ng aming makakaya, sa abot habag ng Banal na Espiritu, na ituro yung mga pinasasabi niya sa amin na dapat ninyong malaman. Kaya bilang apostol ni Kristo, bilang mga lingkod ng Diyos na tinatawag, dapat tinutularan natin sila. Tinutularan natin si Pablo, tinutularan natin si Jesus, natin tagapagturo. Tinutularan natin ang bawat lingkod ng Diyos na ginagamit niya. Lalo na kung nakikita natin na talaga naman sa buhay nila, talagang pinamumuhay ang salita ng Kristo, bagamat hindi sila perfecto. Kasi Pablo hindi rin perfecto eh. Sabi niya rin, wala ka naman sa akin kung ako'y hatulan ninyo sa Kristo. 1 Corinthians 4:3, wala ka naman sa akin kung ako'y hatulan ninyo o alinmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. Kahit na wala kang musik sa aking buti, subalit hindi yung katibayan na ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kasi aminado siya na pati siya hindi naman perfecto. Yan, kaya kahit gano'n, sa kanyang buhay, sinisikap niyang gawin ang buhay ni Kristo sa kanyang sarili. Tayo din naman, hindi tayo perfecto. Kailangan natin gawin yung buhay ni Kristo natin na tututunan. At sa mga tagapakinig naman, kahit nakikita natin, alam natin, tayo tao, hindi tayo perfecto sa mundong ito, magiging yung mga tagapaglingkod natin. Tignan natin yung mga kabutihan na ginagawa nila sa atin, yung mga pagtuturo na tinutularan nila yung ginawa ni Kristo na nababasa natin sa banal na kasulatan. Sa ganung paraan, mababago yung pagtingin natin sa mga lingkod niya na hindi naman perfecto. Yan. Huwag tayo titingin sa tao sa madaling salita. Tignan natin si Kristo na ipinamamahagi ng bawat lingkod niya. Ganon yun sa gustong mangyari ni Pablo sa mga taga-Corinto. Na huwag silang tumingin sa buhay ni Pablo, pagkos tignan nila yung buhay ni Kristo na pinamumuhay ni Pablo na nakikita ng bawat tinuturuan niya. Sa amin naman, ganon din sa inyo. Huwag kayong titingin sa amin, tignan nyo si Kristo na ipinamamahagi namin sa inyo. At kayo din naman sa bawat tao na inyong maaaring masira ng Word of God, turo nyo din yun na huwag silang tumingin sa inyo. Pagkos tumingin sila kay Kristo na iyong ipinangangaral, kasi tayo yung mga tao lang at talagang hanggang tayo narito, hindi natin maiwasang magkagawa ng pagkakasala. At dapat lang, huwag tayo maghatulad sa isa't isa. Tingnan natin palagi si Kristo, kasi siya lang ang buko at may kapangyarihang humatol sa bawat isa sa atin. Amen? Amen ba? Mga apostol ni Kristo. Yan si Pablo, ang nagsasalita sa 1 Corinthians na ito. At sa atin naman, kaming mga lingkod ng Diyos ngayon bilang pastor, ang nagsasalita sa banal na kasulatan na ito na nire-represent si Jesus yung buhay niya na dapat matutunan natin sa ating mga buhay. Na dapat kaalam natin yung mga lingkod ng Diyos. Igalang natin yung mga tagapangunan ng Diyos
na walang ibang ginagawa kundi nagsisikap na mabuhay sa buhay ni Kristo at ituro sa bawat isa sa atin sa inyo ang salita ni Kristo na dapat ipamuhay ng bawat isa. Amen? Yan, medyo maaga pa. Dagdagan natin sa 5. Maaga pa naman, wala pa yung iba. 1 Corinthians chapter 5. Yan. Parusa sa gumagawa ng kahalayan. Basahin natin din ang 1 Corinthians chapter 5. Sabi rito, nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng immoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama, kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. Immoralidad, yun yung sinasabi sa Revelation 21:8, yung sukulab-sukulab na kahalayan. Hindi lang yung kasama na yun. Immoralidad, kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Ibig sabihin, hindi dapat, hindi lang ginagawa pagdating sa kahalayan. Kasama na rin doon yung sinasabi ng 1 Corinthians 6, yung nakikipag-asawa sa kapwa nila kasarian. Yan. Yung mga bagay na hindi normal na ginagawa ng tao, yun yung mga tawag ng immoralidad. 2, at nakukuha pa ninyong magmalaki. At hindi lang yun, nakuha pang magmalaki. Natutuwa pa sila. Ibig sabihin, proud pa sila sa ginagawa nila. Dapat sana ay mahiya kayo at malungkot at ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong itiwalag. O, pwede pala. Kasi nakakasira sa kongregasyon. E sabi rito, itiwalag. Yan. Kahit wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu. Binanggit din ito ni Elisha ba? Kung na nagkakamali. Ni Elias. Si Elias yata, hindi tayo nagkakamali. Gagaya ng binanggit ni Elias o ni Elisha, Eliseo, binanggit din ni Pablo. Kahit wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu. Kaya parang nariyan ako. Ang gumagawa niyan ay hinahatulan ko na. Kung biruin mo, si Pablo na mismo ang pumatol. Kasi mali naman talaga. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, kapag kayo'y nagtitipon-tipon at ang espiritu mo ay nariyan, sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan. At nang sa gayo'y baligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Medyo malalim. Amen? Ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan. Hayaan niyo siya upang mapahamak ang kanyang katawan. At sa gayon, maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng paghuhukom. Kasi minsan, kino-cover natin yung mga kamalian ng bawat isa, hindi natin alam na kukonsinti natin sila. Sabi rito, hayaan natin sila. Huwag din natin hayaang itolerate na konsintihin sila. Bagkusilahan natin sila, kagaya ng alibughang anak. Di ba? Kinuha niya yung mana niya. Alam niyo na yung story doon, yung kinuha niya yung mana niya, lumayas. At yung ama niya, hindi siya pinigilan, binigay niya yung mana niya. Kasi yun yung gusto niya. Parang ganun yun. At kinalaunan, natuto siya sa sarili niya kasi nakaranas siya ng hirap, nagutom siya. At parang pagkain na lang ng baboy yung kanyang kinakain, naisip niya na masarap pa rin sa pagkain yung kinakain ko yung pagkain ng mga alila namin. Nakiisip ng bumalik at tinanggap naman siya ng kanyang ama. Ganun din yun. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan. Kasi kung minsan, yung mga nararanasan natin, yung magtuturo sa atin, nakikatututo natin. Kasi kapag hindi tayo nakakaranas, hindi tayo matututo. Amen? Halimbawa, kung bata tayo, kung hindi tayo papaluin ng ating magulang, hindi natin makikita na mali tayo. Ganon. At sa gayon, maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. At pag nangyari yun, na nagsisi siya, bumalik sa Panginoon, maliligtas siya. Hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting papaalsa ang buong masa? Yan. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo maging malinis. Yung kasalanan, yung lumang pampaalsa, yung nasa sa atin. Kasi kapag kasalanan, talagang hindi mo makikita yung mabuti. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa. At talaga namang ganyan kayo sapagkat naihandog na ang ating korderong pampasko na walang iba kundi si Kristo. Nilinis na kasi tayo ng Kristo, kaya dapat talaga bago na yung buhay natin. Kaya kalimutan na natin yung kasalanan. Kaya ipagdiwang natin ang Pasko hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampalsa.
na sagisag ng kasamaan at kahalayan. Subalit sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan. Sinabi ko sa aking sulat, huwag na kayong makisalamuha pa sa mga nakikiapid. May paalalahanan sila ni Pablo na huwag na silang makisama sa mga taong gumagawa ng hindi tama, sa mga imoralidad. Hindi ang mga makamundong nakikiapid sa kibag, nanakaw o sumasamba sa Diyos-Diyosan ang tinutukoy ko, sapagkat para sa may maiwasang kinakailangan ninyong umalis sa mundong ito. Hindi yung literal. Ang tinutukoy ko ay na huwag ninyong papakisamahan ay ang nagsasabing sila'y Kristiyano ngunit nakikiapid sa kibag, sumasamba sa Diyos-Diyosan ng lalain, naglalasing at nagnanakaw, ni huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. Ang ibig sabihin niya, hindi mga unbeliever. Kasi yung unbeliever, normal yun sa mundong ito na meron. Kung di, ang sinasabi ni Pablo, iwasan niyo yung mga Kristiyano na nagsasabi sila. Kaya tayo, halimbawa, tinanggap na natin si Kristo pero hindi nakikita sa buhay natin yung pagiging Kristiyano. Kahit dapat iwasan ang kapwa natin. Kasi magiging cancer tayo. Parang kamatis, lagi mo sinasabi. Pakibalikan natin, inabato. Yan. Amen, yan. Yan parang lukong kamatis, yung bulok. Kapag hinalo mo sa mga hindi bulok, yung mahawa, yung ganun din yun. Kaya, sabi ni Pablo, hindi yung mga tinutukoy niya, yung mga talagang unbeliever, yung hindi pa tumanggap kay Kristo. Kundi tinutukoy niya yung mga Christian na patuloy pa na gumagawa ng mga mali, nagsasabing sila ay Kristiyano. Kaya, ang masakit, pakinggan ng salita ng Diyos, pero yun talaga totoo. Kasi tayo mga Christian ay modelo, kagaya ni Kristo. Dapat tayo yung tinutularan, hindi tayo yung gumagawa ng unang hindi natin ikatutularan. Yan. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakisamahan ay ang nagsasabing sila'y Kristiyano. Ngunit, nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan ng lalait, naglalasing at nagnanakaw, ni huwag kayo makikisalo sa ganyang uri ng tao. Yung hindi nagbago. Yun. Kasi sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mong nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Kapag ikaw ay Kristiyano, nakipag-isa kay Kristo, bago na dapat buhay mo. Yung dati mong buhay, tinalikuran mo na yon. Yung ibang tao hindi nakapag-isa kay Kristo, hindi nila alam yon. Kaya normal lang sa kanila yung ganoon. Kaya huwag na natin silang husgahan sa mga bagay kasi wala silang kaalam-alam. Kaya alam dapat natin gawin, turuan natin sila ng mga dapat nilang malaman. Pero kung tayo, na mga Kristiyano na dapat magtuturo ang gagawa noon, yun ang problema doon. Kaya sabi dito, itiwalag nga tayo at layuan eh. Kaya sakit na salita ng Diyos eh, kaya naman talaga tama. Kaya lang, siyempre, mabigat yun at ayaw din natin makasakit ng damdamin ng iba. Kaya umaasa tayo sa awat habag ng Diyos, patuloy natin silang pinananalangin at pinaalalahanan na darating ang panahon, hitulot din ng Diyos at talagang makapag-isip sila ng tama at sumunod sa tamang katuruan ni Kristo. Kung sa bagay, wala akong karapatang humatol sa mga Kristiyano. Ang Diyos ang nahatol sa kanila. Yan, pinawi niya. Kabagay, wala naman akong karapatan kasi hanggang may buhay, may pag-asa eh. Tama naman si Pablo. Sa totoo lang, yun ang naiisip niya yan. Hanggang kasi buhay tayo, may pag-asa at hindi natin nakikita yung iniisip at nararamdaman ng kapwa natin. Marahil, nakita natin ngayon, may negatibo tayong nakita sa kanya, mamaya o bukas, baka iba na yung iniisip niya, baka gusto niya nang magbago at baka naisip niya ng mali yung ginagawa niya at pinagsisihan niya na yun. Kaya yun, sabi ni Pablo, sa bagay, kung sa bagay, wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. Ang Diyos, yung mga unbeliever, hindi Kristiyano. Ganun din naman sa mga Christian, sa totoo lang. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Hindi ba't ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan? Kaya ngayon sabi niya, dapat nga, hatulan natin yung nasa loob ng iglesia kasi alam na nila yung tama mali eh. Di ba? Kaya ano pa yung pwede nang idahilan? Alam na nila yung tama at mali. Kaya dapat hatulan na sila. Pero ganun pa man sabi ng Bible, huwag tayo hatol wala sa panahon. Ito na yung sinasabi ni Pablo. Dapat talaga hatulan na sila kasi alam na nila yung totoo. Sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo
sa inyong samahan ang masasamang tao. Ibig sabihin, kahit Christian pala yun, kapag patuloy pa rin na ginagawa yung kasamaan, masamang tao pa rin. Di ba? Kasi patuloy pa rin silang gumagawa ng mga bagay na hindi ayon sa kanilang napag-aralan, sa kanilang nalaman, sa kanilang natuklasan. At ang sabi nga ng ibang bahagi sa aklat ng Hebreo, wala nang handog na maiaalay pa sa mga tao na namulat nga tapos ayaw pa rin talagang sumunod at kumilala sa Diyos. Kabasbasan kasi sa Diyos yun, sa totoo lang. Ang Diyos, binigay yung buhay niya sa krus, nagpakita ng pag-ibig sa lahat ng suliranin mo, sa sakit at karamdaman, pinagaling ka, pinahog ka, tinulungan ka, inalagaan lahat ng mahal mo sa buhay. Tapos, hindi mo man lang siya magawang pasalamatan, pagpagkos, inuusin mo yung mga namumulo pa, mga Christian pa. Ano pa? Ay yung nagpapakihirap sa pagtuturo, pangangaral sa iyo, binabaliwala mo, na wala naman ibang nais para maligtas yung kaluluwa mo, hinahamak mo pa sila. Kaya, ayun, totoo lang, ang tawag doon masamang tao, walang utang na loob, sa totoo lang. Kaya masakit salita ng Diyos talaga, tama ang Hebreo 4:12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matala sa ilanmang tabak na magkabili ang talim. Ito'y tumatagos sa ikapaturan ng ating puso ng bawat kasukasuan. Yan, Hebreo 4:12. Bigyan natin ng eksaktong kapahayagan. Hebreo 4:12. Mga Hebreo 4:12. Yan. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa ikabuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasuhan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makakapagtago sa Diyos. 13. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot. Kaya nga, ano man ang idadahilan natin sa Diyos, huwag na natin pagtangkaan. Kasi alam din ng Diyos yun. Hindi natin pwedeng pasinungalingan ng Diyos. Alam ng Diyos kung may importante kang bagay na ginagawa. Alam ng Diyos kung pinagpalit mo siya sa kakaunting pagpapala. Alam ng Diyos kung pinagtabuyan mo siya. Alam ng Diyos yung priority mo. Alam ng Diyos na dininiktahan ka niya at nararamdaman mo na dapat kang makinig pero pinakinggan mo pa rin yung sarili mo. Alam niyo yun. Hindi tayo mapagtago sa Diyos. Alam ng Diyos kung sino yung minahal mo. Minahal mo yung iba na dapat minahal mo yung Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Nagbigay ng buhay niya, nagsakripisyo. Alam ng Diyos yun. At tatandaan natin, ang Diyos ay mapanibughuin. Ang Diyos ay napipighati. Yung banal na Espiritu, si Jesus, napipighati yan. At tawag natin hayaang mapighati yun kasi baka mamaya wala nang kapatawaran yung ating kasalanan. Kasi pag binawian tayo ng buhay, sa ating paggawa ng kasalanan, wala na, patawaran pa. Wala na, hindi na tayo kahahabagan, wala ka lang buhay. Kailangan natin mag-confess. Ano ba makakapag-confess? Makakapagsabi na, Panginoon, Jesus, patawarin mo ako, patay ka na. Wala ka lang kapatawaran pagdating ng araw na yun. Hanggang nakakapagsalita tayo, igalang natin ang Diyos sa isip, salita at gawa. Paglingkuran natin siya. Huwag tayo magsawang gumawa ng mabuti. Piliin natin yung tama. Piliin natin ang mga bagay na dapat nating gawin. Kasi kagaya ng Diyos, nilalang niya tayo sa kanyang wangis at larawan. Kaya, hindi lang yun, nilalang ng Diyos ang tao. Walang kasalanan, banal. Kaya likas din sa atin ang pagiging mabuti. Sa totoo lang, alam natin ang mabuti at masama. Bakit? Wala tayong maidahilan kasi nakain nila. Ibatadaan ang bunga ng punong kahoy ng bibigay. Alam sa mabuti at masama. Lahat na nasa sa atin. Ang kailangan natin mamili ng tama. Gamitin yung free will natin sa tama na hindi matanggap ng iba. Hindi raw sila walang free will. Kaya hindi hiniwala kapag tumanggap ka kay Kristo, ligtas ka na eh. Wala ka na sa ligtas ka na kahit anong gawin mo eh. Kaya yun yung problema sa iba eh. Pero hindi, kailangan natin mamili
Kailangan natin piliin ang Diyos. Tandaan natin, hindi lalapit ang Diyos sa atin kung hindi tayo lalapit sa Diyos. Kasi baka ayaw natin sa Diyos. Ayaw ng Diyos sa saklawan ng Diyos yung damdamin natin. Yun ang gusto mo eh. At napakabuti ng Diyos, mapagbigay ang Diyos. Kapag gusto mo yun, bibigay ng Diyos sa iyo. Yun ang tandaan natin. Kaya kailangan natin mamili ng tama. Sabi ng Bible, kailangan natin mamili ng mabuti. Huwag tayo magsawa, gumawa ng mabuti. Tandaan natin. Ang dyablo ay parang liyong umaatungan. At ang mundong ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Kaya mamimili ka ron. Kung kaninong kapangyarihan ang pipiliin mo. Dapat piliin natin yung pinili ni Jesus. Ano yun? Ang Diyos. Sinunod niya. Nasusulat, hindi lang sa tinapay na mabuhay ang tao, kundi sa bawat salita lumalabas sa bibig ng Diyos. Nilabanan ni Jesus ng salita ng Diyos ang dyablo. So, ibig sabihin, pinili niya ang Diyos na nabuutos sa kanya kaysa pakinggan yung tukso ng dyablo sa kanya. Dahil sa aklat ng Matthew chapter 4, mababasa niyo yun. Amen? Kaya tayo sa buhay natin, piliin natin yung tama, piliin natin yung masigit na mabuti. Ano yung mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti, sabi ni Jesus. Mabuting turo. Paano ako makakapunta sa kaharian ng langit? Bakit mo ako tinatawag ng mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Kaya piliin natin ang Diyos. Pag pinili natin ang Diyos, ibibigay niya sa atin ang salita ng Diyos. Walang iba kundi si Kristo na dapat natin tularan sa ating mga buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Piliin ng Diyos. Pero kayo tanong, may tanong ba? Dalawa yun eh. Medyo iba rito, malalim talaga. Sa totoo lang. Pero nawa, kahit paano napaliwanag natin, at pag-aralan din natin sa ating mga tahanan kasi kapag inaral talaga natin ito, mahaba ito, hindi tayo matatapos. Binabasa lang natin, purpose naman kasi natin basahin ang 1 Corinthians, ang lahat ng sulat ni Pablo sa ngayon. Okay? Hanggat wala pang binibigay na pagtuturo, Pastor Eddie, kasi ang Diyos ang nagtatalaga niyan eh. Okay? Kaya ito muna sa ngayon, pagpuli-pulayan natin. Magbasa muna tayo ng Bible. Amen? May tanong ba kayo? Yan, ano yung una? Mga apostol ni Kristo, galang natin yung mga lingkod ng Diyos, tularan natin sila. Kasi sila talaga yung nagbibigay ng huwaran sa ating modelo. Kung may sakaling nakita kayo sa amin ng mga negatibo, kagaya ni Pablo, hindi naman niya sinasabi perfecto siya. Sabi niya ron, subalit hindi iyong katibayan na ako'y walang kasalanan. Sabi may kasalanan din siya, pero huwag yun tingnan yun. Kasi tao tayo. Hanggang nandito tayo sa mundo, hindi tayo makakaiwas na hindi magkasala. Pero ganun pa man, tingnan natin si Jesus na nakay Pablo. Tingnan nila si Jesus na nakay Pablo. Tayo naman, sa amin naman, tingnan niyo si Jesus na nasa sa amin. Kasi alam niyo naman sa buhay niyo yung mga tama at mali. Mamili na lang kayo kung ano yung pipiliin niyo. Kaya sabi nga rin ng Bible, tingnan niyo yung buhay ng mga lingkod ng Diyos. At sabi ni Jesus, pakinggan niyo yung kanilang tinuturo, huwag niyo lang tularan yung kanilang mga ginagawa. Yung sa mga Pariseyo. Kasi yung mga pari ng panahon, yung mga pari, sila yung nagtuturo ng kautusan. Pero sila rin naman yung hindi sumusunod sa kautusan. Para katulad din ngayon. Marami mga taong nagtuturo ng salita ng Diyos, ng Biblia. Tuturo pa nga nila, basahin eh. Kaya lang, binabasa nila, hindi nila naiintindihan. Maraming gumagawa ng hindi maganda. Sabi ni Jesus, pakinggan yung tinuturo, huwag nyo lang tularan yung ginagawa. So, ibig sabihin, pakinggan ang tinuturo at isagawa ito. Yun. Kapag ang isang lingkod ng Diyos, itinuturo lang ito at hindi sinasagawa, ang tawag niyo buwan na guro. Yun. Yun yung sinasabi ng ni Kristo, yung mga Pariseyo na mapag-imbabaw, mga bulaan, mga huwad na guro. Mga nagtuturo ng salita ng Diyos na hindi isinasagawa yung kanilang mga itinuturo. Kaya napakahalaga sa mga lingkod ng Diyos, isagawa ang kanilang mga tinuturo. Kasi dapat, sa totoo lang, kami ang gagawa muna ng aming mga tinuturo. Kasi kami ay tagapagturo. Ngayon, kapag hindi namin ginawa at naranasan ng lahat ng aming tinuturo, magiging bulaan kami. Kaya huwag na rin kayo magtaka kung bakit maraming suliranin sila pastor, kami, may mga pagsubok, matitindi. Kasi kami talaga ang unang makakaranas yan. Kasi bakit? Nasa amin yung
unang atraksyon ng kaaway, ng demonyo. Kasi kami, ang nagtuturo sa inyo ng kabanalan, ng kabutihan, ng salita ng Diyos. Ang una, bagay na gagawin niya, wawasakin yan yung leader. Sa isang bahay, kapag gustong mapasok ng isang masamang loob ang isang bahay, kailangan niya gapusin yung pinakamalakas doon. Sa isang kongregasyon, ang pinakamalakas dyan yung mga pastor, yung mga leader. Kaya yun ang unang titirahan yan. Halimbawa, ako sa buhay ko, o tinitira ako ng kaaway sa problema, sa pinansyal, o yun ang matindi kong pagsubok. At dahil doon, kung minsan, natutokso din. Pero sabi ni Pablo, hindi kami perfecto. Huwag niyo na lang tingnan yung mga negatibo namin. Pagkos tingnan niyo na lang yung kabutihan ni Kristo na itinuturo namin sa inyo, sabi niya. Ganon din sa akin. May mga pagkukulang ako bilang pastor kasi dahil sa mga pagsubok na hinahain ng kaaway sa akin, na pilit na gigibain kasi bilang leader, ako yung una niya titirahin. Kaya pag nasira ako, di sira na rin kayo. Ganun yun. Kaya kayo naman, dahil may mga natutunan na kayo, kayong tumulad sa mga hindi nagsabuhay ng kanilang mga natutunan. Yun yung sinasabi rito, itiwalag yung mga Christian na hindi gumagawa ng kanilang mga napakinggan. Huwag kayong tumulad doon. Pagpusin yung mga natutunan, isabuhay niyo yun. Tumingin kayo kay Kristo na tinuturo ng mga namin, ng mga tagapaglingkod kasi yun yung trabaho namin. Ang pangaral si Kristo at kayo naman, matutunan si Kristo at ipamuhay din yun sa inyong mga buhay. At makakatulong din naman yung mga positibong buhay namin na ginagawa. Yung pagtitiis, pagtsatsaga, ginagawa namin pagsisikap, pwede nyo rin tingnan yun para ma-encourage kayo sa inyong paglilingkod din kay Kristo. Tandaan natin, hanggang naririto tayo, may mga pagsubok. Bakit? Ang mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. 1 John 5:19. Yun, mababasa natin yan doon. Ang mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Habang tayo narito, hindi mawawala ang mga kahirapan, ang mga sakit at karamdaman, ang mga suliranin, ang kabiguan, ang kalungkutan, ang kamatayan. Hindi yan mawawala. Kaya tanggapin na natin lahat ng bagay na yan. Mawawala din yan pagdating ng panahon na kasama na natin si Kristo sa buhay na masagana at ganap sa langit, sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Yan, purihin ng dakilang Diyos ang ating Panginoong Isus. Kaya sa lahat ng pagkakataon, huwag tayo magpalit lang sa kaaway. Gawin natin ang lahat para mas lalong lumawak ang ating pananampalataya sa Kanya. Isa, maligit na sa bawat oras, dapat hindi tayo magkamali. Bakit? Sabi ng Santiago 4:14, ang buhay natin ay parang usok ang katulad. Agad lumilitaw, agad din nawawala. Kasi hindi natin saklaw yung ating buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo tatagal lang sa mundong ito. Ito yung bagay na alam natin na hindi natin alam. Kaya napakahalaga na sa lahat ng pagkakataon, tama yung desisyon natin. Kasi marami nang nangyari ng ganyan. Yung nasunod yung sarili nila, may mga bagay silang di sinunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ng mayaman, ipapaani ko ang aking bukirin, sabi ron. Alam mo verse yung Brother Joshua? Sa Matthew din yun, di ba? Yung ipapaani ko ang aking bukirin at magpapatayo ko ng mga malaking kamalig. Kamalig, type mo yung kamalig. Sige, type natin kamalig. Kamalig. Search. Ay, sa Matthew natin na Matthew, yes. Sa New Testament. But kasi may apps madali eh. Kailangan. 13 ba yun? ano wala? Kamali. Oo. Wala, Lucas. Eto. Hindi, wala eh. Tulad ng ano to? Tulad ng Papaano ko aking pukirin. Tapos yung magpapagawa siya ng malaking kamalig ng bodega. yung sa gabing to. Oo, sa gabing ito. Ayun, sa gabing ito. Ayun lang. Nakara na lang. Kukunin, no? Nga, hindi ko ano eh. Hangal, hangal. Ano yun? Doon lang tayo tapon.
Kaya, tulungan niyo ako maghanap. Lucas 12. Lucas, no? 19 ata. Hindi pala. Hindi. 12-17. Lucas. 16. Nagsimula. 12-16. Lucas 12:16. Ingat, tignan natin. Lucas. Maganda may apps kasi na dali mo siyang makita. 12:16. Yan. Sabi dito. Yan. Pagkatapos, isinalay sa ni Jesus ang isang talinhaga. Pakinggan natin ito. Isang mayaman ang umani ng kanyang sagana sa kanyang bukirin. Ibig sabihin, may isang mayaman, tao, may bukirin siya, at nakaani siya ng napakarami sa kanyang bukirin. Kaya nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. So, ibig sabihin, pulong-pulong na yung bodega niya ng ani niya kasi marami siyang naani. Ibig sabihin, sapat na ang lahat, wala siyang kailangan pa. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na, lamang kumain, uminom at magpasasa sa buhay. Kasi mayaman na siya, tapos naisip niya, wala na akong magagawa. Ano yung dapat kong gawin? Alam ko na, magpapatayo pa ako ng mas malaki at doon ko ilalagay yung mga naani ko sa bodega na malaki na yon. At sasabihin ko sa sarili ko, ayan, marami ka nang naipon, mayaman ka na, wala ka nang hihahanapin pa, lahat na nasa sayo, sabi doon. Para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang at kumain, uminom at magpasarap sa buhay. Magpasasa, ibig sabihin wala na siyang gagawin, magpakasarap na lang. Ngunit, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, pinuri mo, hangal. Sa gabing ito ay babawiin ko na. Babawian ka na ng buhay, kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili. Tandaan yan. Huwag natin aaksayahin, ibig sabihin dito, huwag natin aaksayahin yung ating buhay dito sa mundo nang walang dahilan. Ano yung dahilan dapat ng buhay mo? Ang ibahagi si Kristo sa lahat. Kasi yun yung purpose natin. Sabi ni Jesus bago siya umakyat sa langit, go and make disciple. Magbahagi ng salita ng Diyos at hindi nagawa ng mayaman yon. Ang alam niya lang sa trabaho niya sa mundong ito ay magtrabaho yumaman. Konsepto niya lang yung yumaman. Yan. At hindi niya naiisip yung totoong dapat niyang gawin. Kaya tayo mag-isip tayo. Hindi, tandaan natin mga Maral 12:13 to 14. Ang tungkulin natin ay matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. Dahil ito ang buong katungkulan ng tao. Hindi alam ng mayaman yung buong katungkulan niya. Kaya hindi niya magawang paglingkuran ang Diyos. Hindi niya naiisip, may sumasagi sa kanyang isip. Pero tayo, salamat sa Panginoon, hindi tayo ganun. Ngayon, alam na natin yun, kaya magkaroon man tayo ng mayaman, dapat alam natin kung paano natin gagamitin ito, dapat sa ikararangal ng Diyos. Yan. Yan o. Alam ko na. Kasi wala siyang nalalaman. Hindi niya alam. Kaya sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Puro sarili niya lang iniisip niya. Kaya tandaan natin mag-isip tayo ng kagaya ng kaisipan ni Kristo. Ano yung kaisipan ni Kristo? Marunong magmahal. Ano yung pagmamahal? Action word. Una, minahal niya ang Diyos. Sinunod niya kahit buhay niya ang kapalit. Pangalawa, mahal niya yung kapwa niya. Wala siyang ibang inisip kundi yung kapwa niya, binigay niya yung buhay niya sa atin bilang banal na handog buhay para mapako sa krus at dumalak ang dugo para mahugasan tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Yung mayaman, hindi niya alam yun. Ang alam niya lang yung sarili niya, yung maliligayahan, kasalanan, ang tawag doon. Kaya alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian.
Pagkatapos sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, minom at magpakasarap sa buhay. Yun lang ang alam niya. Wala siyang ibang naiisip na mabuti. Amen? Kasi hindi niya kilala ang Diyos. Hindi niya alam ang Diyos. Kasi sabi ni Jesus, ang Diyos lang ang mabuti. Kaya, ang mabuti ay magkaroon tayo ng kaisipan patungkol sa Diyos. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabi rin ito ay babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili. Ganyan ang sasabitin ng sino mong nag-iipon ng kayamanan para sa sarili sa tuwetuan. Ngunit, dukha naman sa Panginoon ng Diyos. Sinabi pa ni Jesus sa kanya, mga alagad, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong pagkain para mabuhay o tungkol sa damit na ibibihis sa inyong katawan, sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at mga katawan kaysa damit. Yan, tandaan natin yan. Kasi yung buhay natin ay mahalaga. Bakit? Pag hindi natin pinahalagahan yung buhay natin, kawawa tayo sa impyerno pagdating ng panahon. Panghabang panahon natin yung pagsisisihan. Kasi may impyerno talaga. At ilang beses siyang binanggit sa Bible, mas marami pa nga yan kaysa sa langit ay pinahayag na totoo kay impyerno. Kaya isipin natin yung ating katungkulan bilang tao, dapat sumusunod at natatakot tayo sa Diyos. Yan, kaya pahalagahan natin yung mga apostol ni Kristo sa 1 Corinthians chapter 4 kasi sila yung magtuturo yung mga lingkod ng Diyos ngayon. Kasi kami yung nagtuturo para masimulan natin yung kaalaman patungkol sa pananampalataya kay Kristo. Pahalagahan natin sila. At at huwag tayong gumawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, lalo na yung mga karumal-dumal sa paningin ng Diyos na bagay na mas lalo tayo mapapalayo sa Diyos. Yan, ang bibigat ng mga sinabi rito sa 1 Corinthians chapter 5. Yan, hindi yung mga unbeliever, yung mga nasa labas, yung mga hindi Christian, yung tinutukoy ni Pablo na dapat iwasan. Kundi yung mga Kristiyano, yung kapwa nating Kristiyano na gumagawa ng mga bagay na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, yung mga natuto na, tayo ng mga natuto na tapos hindi na natututo. Yun yung pinapiiwasan ni Pablo, kaya medyo mabigat. Kaya isipin natin yung buhay natin na dapat talaga naglilingkod tayo sa Diyos. Kaya ayun, sa umaga ito, salamat sa kanyang mga salita. Nawa, marami tayong natutunan sa dalawang chapter na yun. 1 Corinthians chapter 4 and 1 Corinthians chapter 5. Tapos John 15, tapos Lucas chapter 12. 12-16 yun no? 15 to yan 23. Yan, yun yung mga reading verse natin. 1 Corinthians chapter 4, 1 Corinthians chapter 5, tapos Lucas 12, 15 to 23, tapos John 15. Yan yung mga nabasa natin ngayon. Kaya, ayaw, pag-aralan natin sa ating mga tahanan para mas lalo natin higit na maintindihan kasi wala tayo sa pagkapanahon para mas higit natin palalimin pa, pagulay-gulayang pa ng mas malalim. Kaya purihin ng Diyos, pagpalain tayo ng ating Panginoon sa palakpakan natin ng buhay ng Diyos. Yan. Okay, tayo manalangin bago tayo dumako sa ating pagpupuri sa Diyos. Lord, salamat po sa iyong mga salita na aming nabasa. Nawa, gabayan mo kami ng higit upang maskin namin itong maunawaan. Samahan mo kami sa aming mga susunod na pagbabasa, Panginoon, at nawa, Panginoon, ang mga salita mo ay aming maipamuhay at maibahagi din namin sa iba dahil yun ang aming pagpulin sa iyo. Salamat, purihin ka, pagpalain mo kami at sagabayan mo kami sa aming susunod na oras, sa aming pagpupulin, paghandog sa iyo dakilang pangalan. Salamat, ito po ang aming samang dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Palakpakan ng Diyos. Tayo mag-CR na, kaya tayo